Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Huminga siya ng malalim at hinawakan sa magkabilang balikat ang kanyang anak. Amanda, yung mga nakikita mong ginagawa ko ay huwag mong gagayanin. Makinig ka na lang sa paalala ng mama mo. Yung binili na nating baril, hindi mo na pwede yung gamitin. Sira na yun. Papa, ibibili ka ng maraming dalhouse ni Papa. Aniya, saka itinuro iba pang laruan sa paligid nila. Gusto mo ba ng marami pang ganyan? Pupunuin natin ang bahay na to kung ganyang karami ang gusto mo. Marami anak. Unti-unting nawala sa isip ni Amanda ang laruang baril dahil sa ginawang paglilibang ni Rafael sa kaniya. Halos lahat na rin ng kwentong pambata na alam ay binahagi na niya sa kanyang anak para maalis sa isip nito ang nasaksihan kanina sa opisina. Salamat kay Arthur na agad nakakilos kanina upang ipaliwanag sa bata ang naabutan nito. Dinaandaan na lang nito sa paliwanag nang maintindihan ng mga batang gaya ni Amanda, pero mukhang mali pa rin ang palusot na ginawa nito. Nang makatulog ang anak niya sa kanyang kwarto, iniwan niya muna ito para pumunta sa opisina at para balikan ang naiwang trabaho. Sa paglalakad niya sa pasilyo, nasalubong niya si Arthur. Anong update? Tanong ni Rafael patukoy sa inutos niya dito. Nahihatid na sina Miss Crisel sa kanila pero wala pa rin daw doon si Uncle ayon kay Arvin at kay Ivan. Aniya, tumango si Rafael. Huwag ka mong aalisin ang tingin sa kanila kung may kahinahinala silang nakita. I-report agad nila. Masusunod boss, wika ni Arthur. Pero maitunan ko lang bossing. Talaga bang may bala kayong tulungan sila? Akala ko ba ay hindi pa ako nakakapagdesisyon sa bagay na yan. Sa ngayon, bantayan niyo muna ang kilos ng mga tao doon. Masyadong kaduda-duda ang biglaang pagkawala ni Uncle. Kaya wala po akong planong iabot ang kamay ko sa kaniya. Wala po ako nakikita ng magandang dahilan para tumulong sa mga traidor. Tugon niya saka ay pinagpatuloy ang paglalakad sa pasilyo. Subalit, muli siyang nahinto sa paglalakad nang makita si Sophia. Muli, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga na maalala mag-uusap nga pa lang silang dalawa tungkol kay Amanda. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Rafael kay Sophia nang maupo ito sa sopa sa loob ng opisina. Maayos naman ang pakiramdam ko. Salamat nga pala kanina. Anito dahil batid niyang si Rafael ulit ang nagbuhat sa kanya sa loob ng kwarto ayon na rin sa kwento ni Manang Linda. Nasaan pala si Amanda? Nakatulog na sa kwarto ko. Mamaya ko lang siya ibabalik sa kwarto mo. Sagot nito na ipinagtaka ni Sophia, pero imbis na magsalita ay pinili na niyang manahimik at isipin kung paano bubuksan ang topic na pag-uusapan nila ngayong gabi. Iyong nangyari pala kaninang umaga. Mga kaaway mo ba sila? Tama ba? Panigurado niya bago magbitiw ng salita magsisimula sa kanilang diskusyon. Hindi ko sila kaaway, ani Rafael. Si Uncle lang ang pinunta nila dito. Sa pag-aakalang dito siya nagtatago. Pero saan silang pumasok kanina dito kaya tumunog ang sirena. Tumango siya. Alam kong paulit-ulit na lang natin itong
tatanong kita bilang magulang. Ito ba ang gusto maging buhay ng anak mo? O yung nangyari kanina? Alam kong posible pa siyang mangyari sa mga susunod pa na araw. At pwede siyang magbigay ng trauma sa bata. Hindi mo naman siguro gusto mangyari yun kay Amanda? Hindi ba? Sino magulang gusto nun? Kaya nga, iyon nga ang point ko dito. Ang bata pa ni Amanda para sa mga ganitong bagay. Hindi tama sa kaniya na makita yung ganitong kaganapan sa mundo nyo. Baka kasi isipin niya, normal lang ang nangyayari sa paligid niya. Ani Sophia. Alam kong gusto mo siyang makasama. Pero hindi healthy sa kaniya yung ganito. Sa edad ni Amanda, aware na siya sa mga nangyayari sa tao sa paligid niya. At curious din siya sa mga bagong bagay na nakikita niya. Napapansin mo naman siguro yung madalas niyang pagtatanong sa mga bagay-bagay. Hindi sumagot si Rafael. Subalit, makikita sa mukha nito ang lalim ng iniisip. Patuloy itong pinaiikot ang singsing na nakasuot, habang ang mga mata ay tila napako kay Sophia. Hindi ko sinasabing bawal kayo magsamang mag-ama, pero delikado. Sobrang delikado nun. Oo, sabihin na natin kaya mo siyang protektahan, pero hanggang saan? Hindi naman sa lahat ng oras, lagi kayo magkasama. Darating sa point na lalaki siya at magkakaroon ng lakad magkaisa. O kasama mga kaibigan niya. Alam kong malayo pa yon. Pero, ano bang gusto mong mangyari? Itinigil nito ang pagpapaikot ng singsing sa daliri bago alisin ang kanyang likod sa pagkakasandal sa sopa. Aalis ka? Kasama ang bata? At saan naman kayo pupunta? Hindi ko idinidinay na yun nga ang una ko naisip na solusyon para malayo sa gulo ang bata. Pero napamahal na si Amanda sa'yo. Wala pa kaming 1 buwan dito sa asyenda, pero tingnan mo naman. Sobra na siyang na-attach sa'yo. At alam ko na ganun ka rin sa anak mo. Ayaw ko naman lumabas na kontrabida dito para paghiwalayin kayong mag-ama. Wika niya. 4 na taon kayo nangulila sa isa't isa. At ilang araw pa lang siya na nananatili dito. Marami ka pang oras para punan ang 4 years na yon at maging masaya at malaya kasama ang bata. Pero sa sitwasyon nyo, parang ang labo mangyari kung lagi mong aalalahanin ang kaligtasan nyo pareho. Sinasabi mo bang dapat akong umalis sa posisyon na inuupuan ko? Hindi tanong, kundi isang kumpirmasyon ang kumawala sa bibig ni Rafael. Gusto mong tumiwalag ako? At talikuran ng organisasyon na pinamumunuan ko? Iyon ang nakikita kong paraan. Sorry to disappoint you, pero hindi yun mangyayari. Tumayo si Rafael mula sa kanyang pagkakaupo at naglakad patungo sa mesa, na kung saan makikita ang kanyang pangalan at position nameplate na nakalagay sa ibabaw. Hindi ako pwedeng umalis dito. Dahil kung gagawin ko yun, para ko na lang tinalikuran ang pamilya ko. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Sophia. Inaasahan niya ang isasagot nito. Pero hindi pa rin niya mapigilang umasa kanina bago siya nagtungo dito sa opisina. Alam kong marami pa akong pagkukulang sa bata at sinusubukan kong punan ang lahat ng iyon. Ani Rafael sa kanilingon si Sophia. Hindi madaling mag-iisa magulang, pero gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng proteksyon kahit pabuhay ko ang kabayaran. Natahimik si Sophia. Wala nang salita ang gustong lumabas sa kaniya. At sa kanyang palagay, ito na rin ang pagtatapos ng diskusyon nila patungkol sa kaligtasan ng kanilang anak na mukhang hindi na mauulit pa. At lingid sa kaalaman ng dalawa, ay may isang taong nanonood sa kanila sa labas ng opisina. Mula sa kabilang bahagi ng asyenda, natatanaw sila sa bintana kung saan nakapwesto ang taong ito na may hawak na sniper. Gamit ang scope, pilit nitong tinututok kay Sophia, ngunit masyado itong magalaw kaya hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Isama pa na nanginginig ang kanyang kamay sa di malamang dahilan. What the? Buntong hiningang wika nito bago lisin ang isang mata sa sniper scope. Binaba niya ang armas
saka naupo sa malamig na sahig kung nasaan siya. Next time ka na lang. Iyong anak niyo muna siguro ang uunahin ko. Nagising sina Ivan at Arvin mula sa mahimbing na pagkakatulog nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok sa bintana sa labas ng kotse. Nakita nila si Adriel na kanina pang nangangawit at naiinip sa labas dahil sa tagal na magising ng dalawang kasama. What the? Ang himbing ng tulog nyo ah. Mga tokmol kayo. Bati ni Adriel nang lumabas ang dalawa sa loob ng kotse. Inabutan niya ito ng dalawang kape na nabili niya sa isang coffee vendor machine malapit dito sa kanilang pwesto. Kanina ko pa kayo tinatawagan. Bakit di kayo sumasagot? Ano pang silbi ng mga earbuds nyo? Sira ulo. Ikaw kaya magbantay dito 24 hours. Nakakapagod kaya? Magdamag ka ba namang nakaupo sa loob? Ani Ivan saka suminsim sa kape na dinala sa kanila ni Adriel. Anong oras na ba? Alas 5 na ng umaga. Sagot ni Adriel saka pinagmasdan ang kulay asul na kalangitan. Walang paramdam ang araw. Mukhang uulan pa dahil makulimlim sa gawin nila. Ano palang balita sa binabantayan nyo? May nakita ba kayong dapat i-report kay boss? Wala naman. Kaninang alas 3 bago ako nakaidlip, nakita ko lang lumabas si Miss Crisel para magtapon ng basura. Tapos pumasok na rin sa loob. Ani Arvin saka naglabas ng isang stick ng sigarilyo. Tumingin siya kay Ivan para manghiram ng lighter. Pero laking pagtataka niya nang hugutin ni Adriel ang sigarilyo sa bibig niya. Anong sabi mo? Alas 3 ng madaling araw, nagtapon siya ng basura? Paninigurado niya. Pasado alas 3. Pagkumpirma naman ito, saka binawi ang sigarilyo niya. Wala naman akong kahinahinala akong napansin, kaya nagpasya muna akong umidlip. Hindi ko naman alam na pati pala katabi ko ay nakatulog. Loko ka ba? Nagpaalam ako sa'yo na idlip muna ako. Tumungo ka pa sa akin. Depensa ni Ivan sa sarili nang iabot ang lighter kay Arvin. Puro ka kasi pambabae sa dating app. At least may pumapatol. Mamaya nga, mayroon akong kikitaing 2 hot na babes. Mamayang tanghali, yung isa. Tapos yung pangalawa, sa gabi. Kasi may trabaho daw siya ngayon. Pagbibida pa nito, saka humitit sa Yossi, sabay buga sa usok. Ikaw, Adriel, baka gusto mo. Hindi niya natuloy ang balak sabihin nang wala na palang Adriel sa tabi niya. Lumingon siya sa paligid at nakitang nilalakad ito patungo sa bahay na binabantayan nila. Anak ng... Anong gagawin niya doon? Takang tanong niya bago sumunod dito. Si Ivan naman ay nagmadaling ubusin muna ang kape niya bago ng pagpasyahan na sumunod sa dalawa. Nang sila'y makarating sa tapat ng bahay, ay wala namang kahinahinalang napansin ang tatlo sa paligid. Sarado pa ang mga pinto at natatakpan naman ng kurtina ang bintana. Kaya di nila mawari kung gising na ba ang mag-ina sa loob. Mukhang tulog pa sila. Balik na lang tayo sa kotse. Baka may makakita pa sa atin dito. Ani Arvin saka siya tumalikod. At nakahanda nang bumalik sa kotse nang salubungin siya ng isang matandang babae na may daladala pang walis tingting. Kamuntikan pa siyang makapagmura dahil sa gulat. Pero buti na lang ay napigilan niya ang kanyang sarili. Sino kayo? Anong kailangan niyo dito? Tanong ng matanda sa tatlo na mukhang kinikilatis pa sila mula ulo hanggang paa. Magandang umaga ho. Magalang na pagbati ni Adriel saka humakbang paabante para makita ng maayos ang matanda. Pasensya na ho sa abala nang ganito kaaga. Nagpapatrol lang ho kami sa lugar na ito para masiguro ang safety ng mga tao dito sa purok ninyo. Ganoon ba? Akala ko kasi mga akyat bahay kayo. Kung kailan ka ako pasikat ng araw, saka pa kayo nagdesisyong magnakaw. Pagpapakatotoo ng matanda na ikinatawa na lamang nila upang makisabay. Pero, bakit parang dyan lang kayo sa bahay na nagpapatrol? Tipo nyo ba ang babaeng nakatira dyan? Naku, wag na kayo magtangka.
May asawa at mga anak na yun. Ganoon ho ba? Ani Adriel saka binalik ang tingin sa bahay. Ang akala namin ay wala siyang asawa. Wala naman ho kasi kami nakikita na kasama siyang lalaki. Puro mga bata lang ho. Ang madalas naming makita nitong mga nakarang araw kapag nagpapatrol kami sa gawin ninyo. Anong oras ba kayo nagpapatrol dito sa lugar namin? Nahuli kayo ng dating dahil kanina lang ay sinundo siya ng asawa niya kasama ang mga anak nila. Hindi ko alam kung saan sila pupunta pero maraming dalang gamit. Wari ko'y magbabakasyon sila. Nagkatinginan ang tatlo. Napaso po na lang sa noo si Ivan sa pagkadismaya sa kanyang narinig habang si Arby naman ay nahulog ang sigarilyo na nasa bibig. Mga anong oras ho sila umalis? Tanong ni Adriel. Noong magising ako kaninang alas 4, lumabas ako para magwalis. At nakita ko may kotseng nakahinto dito sa tapat. Nakita ko rin ang mag-asawa na naglalagay ng mga maleta sa kotse nila. Tugon ng matanda, saka itinuro ang kanilang bahay na nasa tapat lang nila. Diyan lang ako nakatira, kaya kahit nasa loob ako, kita at rinig ko ang kaganapan sa bahay na to. Sa tingin ko nga, ay may pinagtataguan ang mag-anak dahil kahapon lang may nanggugulo sa kanila na may mga dalang armas. Walang nagtangkang tumulong sa kanila dahil ayaw naming madamay sa gulo. Nakakaawa nga dahil pati ang mga bata ay nadadamay sa gulo ng magulang nila. Binalik ng matanda ang tingin sa tatlong kausap niya na ngayon ay wala na sa tabi niya. Ramdam ni Danica ang mga matang nakatitig sa kaniya mula pa kanina. Ang atensyon niya ay nakatulang sa magazine na kanina pa niyang binabasa, habang ang bata sa harap niya ay kanina pa rin nagpapapansin sa kaniya. Tita, bakit po nakabra at nakapanti lang yung babae sa picture? Tanong ni Amanda saka tinuro ang cover noong magazine. Bakit wala po silang suot na damit? Di, tanong mo sa photographer. Tipid niyang sagot saka lumipat sa kabilang pahina. Ano pong photographer? Sino po iyon? Tanong pa ng bata. Saka umalis sa harapan ni Danica para ito'y tumabi sa kaniya. Sinilip nito ang tinitingnan niya na akala mo'y naintindihan ang mga nakasulat. Napabugas siya sa hangin saka isinara ang magazine. Nasaan bang mama mo? Nasa garden po siya. Nilalagyan ng water yung mga flowers. Di, tulungan mo ang mama mo doon. Sige na, doon ka na. Busy ang tita mo. Ayoko nang magulo. Pagtataboy ni Danica sa kanyang pamangkin na nagpapaawa pa sa kanya gamit ang pagpapahaba ng uso nito. Pero dahil wala siyang hilig sa mga bata, hindi iyon tumalab sa kaniya. Hindi niya gusto ang mga bata dahil sa paniniwalang sakit sa ulo lang ang dala nito sa lahat ng tao. At isa iyon sa mga rason kung bakit wala siyang balak mag-asawa. Ayoko po. Pagmamatigas ni Amanda, saka dinikit ang kanyang braso sa braso ni Danica. Pilit nitong isinisiksik ang sarili na para bang nangiinis palalo. Kanino ko ba nagmanang bata ka? Inis na tumayo si Danica at ginaya rin siya ni Amanda. Ipinagkrus niya ang mga braso at ganoon rin ang ginawa nito. Ayos ka rin no? Lakas mang asar? Natawa ito. Lalaro na po tayo? Hindi. Bahala ka dyan. Nagsimulang maglakad si Danica paalis ng sala. Pero natutuwa pa rin siyang hinabol ni Amanda at pilit na ginagaya ang lakad nito. Sa kabilang banda, mula sa bintana ng kanyang opisina, tahimik na pinagmamasdan ni Rafael Sardin si Sophia. Naabala sa pagdidilig ng mga halaman at bulaklak. Tatlong kasambay ang kasama at katulong nito sa ibaba. Pero nasa isang tao lang ang kanyang tingin. Bawat galaw at kilos nito ay nakasunod ang kanyang mga mata. Boss, may bad news tayo. Nalis ang tingin niya sa hardin nang marinig ang boses ni Arthur. Wala na raw sa bahay yung mag-anak at ayon sa nakausap nilang kapitbahay, dumating si Uncle ng alas 4 kaninang madaling araw para sundin ang mag-ina niya. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Rafael dahil gaya ng kanyang inaasahan, may ibang tumutulong kay Richard. Hindi niya alam kung sino ito at wala na rin siyang pakialam
Dahil una sa lahat, wala naman siyang balak sumali sa gulo nila. Anong sunod natin gagawin, boss? Tanong ni Arthur matapos ilahad ang nire-report sa kaniya ni Adriel sa pamamagitan ng pagtawag. Hindi pa ito nakakabalik ng asyenda dahil laabang sila ng susunod na ipapagawa ni Rafael sa kanila. Wala na, aniya saka binalik ang tingin sa hardin. Hindi natin kailangang makisali sa gulo ng mga Rivera. May taong tumutulong kay Uncle at sapat na sa akin na malaman ang bagay na yun. Hindi na nagtanong pa si Arthur at pinadala na lang ng mensahe yung tatlo na gusto makabawi dahil sa palpak na pagbabantay nila. Kating-kati na nga ang mga kamay nila na magtrabaho. Subalit bumagsak ang kanilang balikat na matanggap ang mensahe ni Arthur. Balik na raw tayo sa asyenda, ani Adriel saka binuhay ang makinang sasakyan. Tumingin siya sa dalawa, umiling-iling para ipakita ang pagkadismaya. Napakaangas nyo kasi. Kapwa naman napalingon si Rafael at Arthur sa isang mesa nang biglang tumunog ang telepono na nakonekta sa gate nila. Lumapit si Rafael dito at kaagad na sinagot ang tawag. Boss, narito ang mga Rivera sa labas. Gusto raw kayo makausap. Wika ng tagabantay sa labas ng gate ng asyenda. Papatuloyin ko ba? Sige, papasukin mo. Sa kanya binaba ang tawag. Tumingin siya kay Arthur at inilabas ang wallet para kuhanin ang black card. Ibigay mo ito kay Sophia at ipahatid mo silang mag-ina sa lugar na malayo dito sa asyenda. Hindi sila pwedeng bumalik dito hanggat di ko sinasabi. Masusunod, boss. Inabot naman ni Arthur ang black card bago lumabas ng opisina at sundin ang pinapagawa sa kaniya. Binuksan ni Rafael ang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang baril sa kanilagyan ng bala. Wala siyang ideya kung bakit naririto ang mga Rivera pero isa lang ang nasisiguro niya patungkol ito kay Richard. Wow! Mama! Tingnan mo! Ang laki ng caterpillar! Namamanghawi ka ni Amanda habang nakatingin sa rides na tumatakbo malapit sa kanilang harapan. Doon po tayo sakay ngayon. Mamaya na anak. Doon muna tayo sa isa. Itinuro naman ni Sophia ang isang mini Ferris wheel na para lang sa mga bata kagaya ni Amanda. 5 kapsul lang ang nakalagay doon. At iilan lang din ang batang nakapila. Hindi naman umangal ang bata at sabik ding nagturo sa rides na itinuturo ng ina. Narito sila ngayon sa isang theme park kung saan pinili ni Amanda na magpunta. May kasama silang 2 tao ni Rafael na tila aninong lagi nakasunod sa kanila. Wala namang problema iyon kay Sophia dahil para din yun sa kaligtasan ng kaniyang anak. Habang nagsasiya si Amanda sa Ferris wheel, sumimple si Sophia sa 2 bodyguard nila para ito'y tanungin. Anong balita sa boss nyo? May gulo bang mangyayari sa asyenda? Hindi niya may pigilang itanong. Mahigit 1 oras silang nasa labas at hanggang ngayon wala siyang balita kung ano ang nagaganap sa asyenda. Bago sila umalis kanina, nakita niya may isang magarang kotse ang dumating. At mumba ang ilang mga tao na sa tindig pa lang alam na niyang makapangyarihan. Miss Sophia, wala kayong dapat ipag-alala dahil walang gulong magaganap sa asyenda. Pakikipagnegosasyon lang ang pinunta ng mga bisita kanina. Tugon nito sa kaniya. Talaga? Hindi siya kumbinsido sa nakuhang sagot. Gusto niya magtanong pa sana pero naagaw ang atensyon niya kay Amanda. Natapos na sinasakyan niya at nagsimula magturo ng iba pang rides na naisakyan. Huli nilang inubos ang oras sa paglilibot at pagsakay sa mga rides sa theme park. Maraming tao ngayon dito at kahit makulimlim ang kalangitan, hindi yun nagiging hadlang sa mga turista. Tuloy pa rin sila sa kasiyahan sa pamamagitan ng pagsakay sa mga rides, mapa mild o wild. Nang mapagod si Amanda, nagpasa silang magpahinga at kumain muna sa isang food stall. Naupo ang mag-ina sa bakanting mesa, habang yung 2 nilang kasama ay piniling tumayo malayo sa kanila upang manigarilyo. Mama, bakit di po natin kasama si Papa? Napatingin si Sophia
sa kanyang anak. Sabi niyo po dati, sasama daw siya sa atin. Busy pa kasi si Papa. Marami siyang ginagawa ngayon, pero sa susunod na umalis tayo, ay isasama na natin siya. Nakangiting tugon niya. Talaga po? Pati po sila tito, saka si tita, sasama natin? Hindi alam ni Sophia kung sino-sino ang mga tinutukoy ni Amanda, pero tumango na lamang siya. Ito na po ang order nyo. Dumating yung order nila na agad nakapagpaakit ng mata ni Amanda. Dahil sa presentasyon noong ice cream. Umuusok ito at ang daming toppings. Kaya iyon munang inunan niya bago ang mismong ice cream. Habang nalilibang ito sa kinakain niya, nilungo naman ni Sophia yung dalawa niyang kasama. At may kinakausap itong isang tao na mukhang nagtatanong ng direksyon. Gusto sana itong bilhan ng maiinom o makakain man lang bilang pasasalamat sa pagsama sa kanila. Excuse me, miss? Pwede bang magtanong? Napatingin siya sa gilid nang biglang may lumapit sa pwesto niya na isang babae. May litrato itong daladala saka ipinakita sa kaniya. Alam niyo po ba kung saan ang lugar na ito? Sinuri ni Sophia ang litratong pinapakita sa kaniya. Sorry, pero di ako pamilyar. Sigurado po kayo? Pakitingnan niyo po ng maigi. Baka alam niyo. Diyan kasi ako pupunta pero di ko alam kung saan niyang banda. Sabi pa nito habang pilit na nilalapit sa mukha ang litrato. Hindi ko talaga siya alam. Pasensya na. Hinawi niya ang kamay nito palayo at natigilan siya nang makitang wala na si Amanda sa harap niya. Napatayo siya at mabilis nilibot ng tingin sa buong paligid. Doon ay nakita niyang anak na may kasamang isang lalaki na naglalakad palayo sa kanila. Amanda! Buong lakas niyang tawag na umago ng atensyon sa mga tao sa paligid niya. Kasama ang dalawang nagsilbi na bodyguard nila. Doon itong mga natauhan at agad nagsikilos para puntahan si Amanda na itinakbo palayo ng lalaking kasama nito. Paalis na rin sana si Sophia sa kanyang kinatatayuan nang atake naman siya mula sa likuran ng babaeng lumapit sa kanya kanina at tinakpan ang bibig at ilong niya gamit ang isang panyo. Sinubukan niya magpumiglas pero may dalawang tao pa ang lumapit sa kanya. Pero saan siyang ipinasok sa nakaparadang sasakyan na matulin ding umalis nang sila'y nasa loob na. Maraming taong nakakita pero ni isa ay walang tumulong dahil sa sobrang takot na madamay. Wala silang ibang nagawa kundi panoorin ang pag-alis ng sasakyan. Tangay si Sophia na wala ng malay. Ito na kaya ang simula na kinatatakutan ni Sophia na maglalagay sa kanilang mag-ina sa tiyak na kapahamakan? Sino ang nasa likod ng pagdukot sa kanila at may kinalaman ba ito sa away ng pamilya Garcia? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay nilang mag-ina? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!